Isipin mo na lang na hindi lang isang halimaw, kundi higit sa 100 na halimaw at milyon-milyong uod ang gustong kumain sa katawan mo. May malapit na tao na gustong patayin ka, at may isa pang tao na lihim na may plano laban sa'yo. Ganito ang nangyayari kay Kawan, isang batang pakiramdam ay talunan at nakatira sa kanyang tiyahin na tinatrato siya na parang walang halaga. Isang gabi, may kakaibang nangyari, lahat ng hayop sa bayan ay namatay sa isang malupit na paraan. Para malaman kung anong nangyari, isang espesyal na detective mula sa Tokyo, si Inugami, ang ipinadala sa Noga. Pagdating ni Inugami, natuwa si T, ang pinsan ni Kawan. Pangarap niya kasing maging detective tulad ni Inugami at gustong-gusto niyang mapunta sa Tokyo. Pero mas nabighani si Inugami kay Kawan na abala sa pagtatrabaho sa bukirin. Dahil dito, nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa Tokyo. Nang gabing iyon, ipinadala ng tiyahin ni Kawan si Kawan kay Inugami. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Inugami na may investigasyon siyang ginagawa at tinanong siya kung matutulungan siya. Dahil sa pagiging simple ni Kawan, agad itong pumayag. Kinabukasan, tinulungan ni Inugami si Kawan sa mga gawain sa bukid, at habang ginagawa nila ito, napansin ni Inugami ang isang kakaibang palawit sa leg ni Kawan. Nang itanong niya ito, sinabi ni Kawan na matagal na niyang hawak ang palawit mula pa nang siya'y ipinanganak at baka may kinalaman ito sa kanyang mga magulang na iniwan siya. Napansin ni Inugami na hindi ito isang karaniwang palawit. Ipinakita niya kay Kawan na may mas malalim na kahulugan ito at baka may koneksyon ang palawit sa nakaraan ng kanyang mga magulang. Nag-alok din si Inugami na tutulungan si Kawan na hanapin ang kanyang mga magulang kung nais nito. Nag-aalangan si Kawan pero interesado siya. Nang sumunod na gabi, nagbago ang lahat. Dahil sa pagkainggit nito kay Kawan at kay Inugami, kinuha nito ang palawit mula kay Kawan. Dahil dito, nagbago si Kawan at naging isang halimaw. Natakot si Kawan at tumakbo sa kagubatan. Pagkatapos ng ilang sandali, naging tao muli siya at naupo sa tabi ng bukirin, umiiyak dahil sa takot sa kanyang lihim. Samantalang nalaman nito ang tungkol sa kanyang anyong halimaw, ipinaliwanag ni Inugami na hindi si Kawan ang pumatay sa mga hayop, kundi siya rin ay isang halimaw na tinatawag na kemono sa mundo ng tao. Biglang naalala ni Kawan na nawala si To sa kabubatan, kaya tumakbo siya para iligtas ito. Ngunit habang nasa daan, sinalakay sila ng isang nilalang na tinatawag na Kaiman. Matapos ang labanan, nailigtas ni Kawan ang isang naglalakbay, ngunit nagsimulang magduda si Inugami. Inamin niyang hindi siya ipinadala para patayin si Kawan, kundi ang kanyang tiyahin ang target, na walang kaalaman sa tunay na pinagmulan ni Kawan. Kinuha siya mula sa kanyang ina, at ngayon ay nais niyang itago ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagpatay kay Kawan. Bago patayin si Kawan, tinanong siya ni Inugami kung nais niyang makilala ang kanyang mga magulang. Tumawa si Kawan at sinabing hindi, at natapos ang eksena habang ipinapakita ni Inugami sila sa tiyahin ni Kawan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Kawan sa kotse ni Inugami. Tinanong niya si Inugami kung bakit hindi siya pinatay. Sinabi ni Inugami na isang kemono si Kawan, isang nilalang na hindi madaling sumuko at gusto niyang dalhin siya sa Tokyo. Dinala siya ni Inugami sa isang kwarto at binigyan siya ng mga damit. Pagkatapos ng ilang sandali, nakilala ni Kawan ang dalawang ibang lalaki, sina Siki at Akhir. Nainis si Siki nang makita niyang suot ni Kawan ang mga damit niya, kaya tinangka niyang hubarin ito at ibigay kay Kawan, pero tumanggi si Kawan at umalis na galit. Pagkatapos, sinubukan ni Kawan na palumanigin si Siki, at sinabi niyang huwag mag-alala, pero naiisip ni Siki na tinawag siyang babae, kaya nagulat siya at nagsimulang umiyak. Malungkot si Siki, kaya nag-post siya ng selfie sa social media, nagsasabi na wala siyang girlfriend at hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang nagpapaligo, natisod siya sa isang bitag na itinayo malapit sa dagat. Pinagtawanan siya ni Inugami at inakusahan siyang ang nanay niya ang nagloko sa tatay niya, kaya't galit na galit si Siki. Dahil sa galit, nasaktan ang kanyang paa habang natrap, pero nagsimulang maghilom ito at nagdesisyon siyang sumama kay Inugami sa misyon kinabukasan. Sa misyon, isang ina at anak ang inaalipin ng isang malaki at mabagsik na insektong kemono. Lahat ng lumalapit sa kwarto para iligtas sila ay inaatake ng mga nilalang. Una, gumamit si Siki ng kapangyarihan para maghabi ng isang web at pinatay ang mga insekto. Pero nang sinubukan ni Kawan na hulihin ang isang uod, kinain ito ng uod at hindi naging epektibo ang kanyang net. Humingi si Kawan ng permiso at pumasok sa kwarto.
Pagsara ng pinto, pinuno siya ng mga uod pero hindi siya nasaktan. Hinuli niya ang lahat ng insekto at itinuro ito sa liwanag na nagdulot ng pagkawala ng mga ito. Nailigtas niya ang ina at anak. Pagkatapos, niligtas siya ni Inugami mula sa isang sunog, at habang nagsasagawa sila ng debriefing, tinawagan ni Shiki si Inugami at in-update siya tungkol kay Kawan. Nang banggitin ni Shiki ang kakaibang palawit ni Kawan, na-impress si Inugami at nagsabing nais niyang makilala siya. Kinabukasan, tinanong ni Inugami si Kawan at ang mga kaibigan niya na makipagkita sa kanya. Ipinakilala sila kay Neite na kumokontrol sa lahat ng pulis. Bago umalis si Kawan, binigyan siya ni Inugami ng isang charm para sa good luck. Pagdating nila doon, hindi sila pinapayagang pumasok ng mga pulis. Ngunit dumating si Kon at dinala si Kawan. Hinampas siya at ipinasok sa isang kwarto, kung saan siya naghihintay ng isang tao. Sinabi ni Kon kay Kawan na umupo at ipinakilala ang sarili bilang ang pinuno ng mga pulis. Tinanong niya si Kawan tungkol sa kanyang locket at ipinakita ito sa kanya. Inabot ito ni Kawan at ibinunyag ni Kon na isa siyang kemono tulad ni Inugami na may kakayahang sumipsip ng emosyon upang kontrolin ang mga tao. Sinabi niyang kung mayroon siya ng locket, maaari niyang patayin ang isang kemono nang hindi na kailangan ng tao upang kontrolin ito. Bigla, may humampas sa likod ng kanyang ulo, at 2 pulis ang pinasok siya sa isang kahon upang sirain siya. Kinuha ni Kon ang kahon at nagbihis bilang si Kawan upang makipagkita kay Nate. Nang makipagkita siya sa mga kaibigan ni Kawan, kumilos sila ng kakaiba. Nainis si Shiki at ininsulto si Nate na ikinagalit ni Kon. Nagbago siya at naging tunay niyang anyo na ikinagulat nila. Nagsimula siyang mag-atake gamit ang apoy at sinubukang sunugin sila, ngunit nahulog siya sa mga bagay sa paligid. Samantala, lihim niyang kinuha ang kahon mula sa isang tao, at nang binuksan ito, nagsimulang magsalita si Kawan, kaya't natakot sila. Galit na galit si Kon at nagsimulang maghanap para sa kanila. Si Kawan, na nawalan ng malay, ay tahimik na umakyat kasama ang katawan ni Kawan. Hiniling niyang ipaalam kay Kon ang nangyari, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Sa huli, pinayuhan ni Kawan siyang itapon siya kay Kon. Nang gawin niya ito, kinagat siya ni Kawan at nahulog si Kon, kaya't nawalan ng malay siya at lahat ng tao doon ay nawala. Napagtanto nila na ang apoy ay isang ilusyon lamang. Nag-regenerate ang katawan ni Kawan at matagumpay nilang tinalo si Kon. Nagkamayan sila at nang lumabas, dumating si Inugami at isinakay sila sa kotse. Sinabi ni Inugami kay Kawan na good luck. Samantala, si Nate, na tuwang-tuwa sa locket, ay natagpuan itong naging laruan. Tinawanan niya ang sitwasyon at nagkatawanan si Kawan mula sa likuran. Ipinakita niya ang tunay na locket at sinabi na ito ay kay Kawan at mananatili ito sa kanya. Dahil dito, nagalit si Nate at pinatay ang driver ng kotse habang tinutugis sila. Pagbalik nila sa bahay, muling nagkita sina Kawan at Kon. Biglang nahulog si Kon, kaya't dinala siya ni Kawan pauwi at binigyan ng pagkain. Nang matapos kumain, tinanong siya ni Inugami kung dumating siya upang kunin si Kawan at tumawa siya. Nagalit si Kon, ngunit pinakalma siya ni Inugami sa pamamagitan ng pagsabi na hindi magugustuhan ni inatake ang isang tao na kumikilos ng ganito matapos kumain. Pumasok ang isang lalaki sa bar ni Inugami at pagkatapos uminom, nagsimula siyang mag-usap tungkol sa isang babae na iniibig niya. Ibinunyag niya na ang pangalan ng babae ay Mio, at nang marinig ito, nais ni Kawan na matutunan ang tungkol sa pag-ibig. Ipinadala ni Inugami si Kawan at ang mga kaibigan nito upang tulungan ang lalaki na mag-propose kay Mio. Naghintay sila sa isang restaurant nang dumating ang isang pusa. Nakilala ito ni Kawan at tinugis nila ito sa isang eskinita. Nang sabihin ni Kawan sa pusa na mahal siya ng lalaki, nagbago ito at naging tao at tinawanan siya. Nagtaka ang lalaki nang makita ito. Pagkatapos, nagbago siya at naging pusa muli, at dumating si Kon, kinuha siya, at dinala sa lalaki. Lumabas na ang lalaki ay nahulog sa kanya, at naging katulad ng binli. Nagpropose siya ng buong puso, at pumayag siya, at ibinigay kay Kawan ang isa pang orange bago umalis. Nagpasalamat si Kawan kay Inugami, at kinabukasan, nalaman niyang ang lalaking tinulungan niyang mag-propose ay ikinasal sa pusa. Nanood si Shiki ng video at nagtaka kung bakit walang babae na tumatanggap sa kanyang proposal. Inisip niyang makakakuha siya ng proposal balang araw. Nang maglaon, naging apprentice ni Shiki na ikinagulat ni Inugami. Nang tanungin ni Inugami si Shiki tungkol dito,
ipinaliwanag ni Seki na natakot si Akira nang makakita ng ipis habang naliligo at si Kawane ang dumating at nahuli ang ipis. Matapos makita kung paano hinarap ni Kawane ang sitwasyon, na-impress si Akira at nagsimulang magustuhan siya. Sinabi niya kay Inugami na si Kawane ang kanyang master, at sa kanyang master, kaya niyang gawin ang kahit anong misyon. Kaya binigyan siya ni Inugami ng isang misyon na imbestigahan ang isang kanal. Pagdating nila doon, may nahulog sa kanal at mabilis na tinakpan ni Kawane ang bibig ni Akira. Habang nagtatrabaho sila, nakita ni Kawane ang isang bagay at sinabi kay Akira na lumingon. Doon, inatake sila ng isang frog-like na kemono. Kinuha ni Kawane ang isang tubo, pinukol ang palaka, at sinubukang hulihin ito. Bumalik ang palaka upang mag-atake muli, ngunit isang aso ang kumagat dito at itinapon ito sa tubig. Napansin ni Kawane ang isang bagay sa leeg ng aso at nakakita ng ilang dugo. Ibinuhos niya ang dugo sa kanal na nagdulot ng maraming kamen na lumabas. Nilabanan ni Kawane ang mga ito at tinulungan siya ng aso, ngunit natakot ang aso at namatay. Si Kawane na nalungkot, hindi alam kung anong gagawin. Isang palaka ang lumapit sa kanya at pinigilan niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan, ginamit ang kanyang kakayahan upang i-freeze ang lahat sa paligid niya. Habang nangyayari ito, may isang tao na nanonood sa malayo at pumunta sa isang malaking palaka upang magulat ng nangyari. Bago mag-freeze si Kawane, nakakuha siya ng litrato ng sitwasyon. Pagkatapos, bumalik si Kawane upang maglinis ng hall. Bigla, may isang tao na hinila siya papasok sa isang kwarto. May naghahanap sa kanya, at nakita ni Inugami ang walis ni Kawane sa kamay ni Shiki. Nagtakbuhan sila patungo sa kwarto kung saan tinawag ni Inugami ang isang tao na si Mihai, na ginagamit si Kawane bilang isang alagad. Ipinakilala ni Mihai ang sarili bilang isang vampira na nagbibigay ng acid services sa counseling office sa Naga. Tinanong niya si Kawane kung gusto niyang maging alagad niya at pumayag si Kawane. Nang maglaon, pumunta si Kawane sa merkado upang bumili ng pagkain at nag-break sandali sa gilid. Nakita niya ang isang babae na kumakanta mula sa tuktok ng puno at ipinahayag ng babae na hindi na siya nagtatrabaho para kay Nate. Hinikayat ni Kawane ang babae na makipaglaban sa kanya at nagsimula silang maglaban ng pabiro. Patuloy na inaatake siya ng babae, ngunit siya'y umiwas at sa huli, pinatumba niya ito at isang suntok na nagdulot ng pagdudugo sa mukha nito na siyang nagpasakit sa babae. Sa oras na yon, lumabas si Mihai mula sa kwarto at pumayag na tanggapin ang misyon mula kay Inugami. Medyo natakot si Inugami at sinabi niyang ipadadala niya si Kawane at ang kanyang mga kaibigan upang harapin ito. Nang maglaon, nahulog si Kon sa balikat ni Kawane. Ginising siya ni Kawane at sinabi niyang kailangan nilang magdala ng pagkain pauwi. Nalungkot si Kon, ngunit nangako si Kawane na babalik siya at nagsimulang umalis. Sinabi ni Kon na hihintayin siya. Sumunod si Kawane sa misyon kasama ang iba. Si Seki ay nag-iisa sa isang gusali at nagnanakaw ng pasikot-sikot habang binabantayan siya ni Mihai. Nakakita si Seki ng kotse mula kay Mihai at ipinakita nito ang daan patungo kay Kawane. Sa loob ng gusali, nakita ni Seki ang mga tao na nagtatrabaho na may kakaibang mata. Pagkatapos, isang lalaki ang tumakbo palabas ngunit nahuli siya ng isang manager na si Rika na dinala siya sa isang kwarto. Binigyan niya ng liwanag ang kwarto at isang kaiman na lamok ang nagsimulang sumipsip ng utak ng lalaki. May 3 babae na kumokontrol sa mga tao. Pagkatapos na bumalik ang lalaki sa kanyang trabaho, nakuha ni Seki ang pasa sa kanyang pisngi. Tinawag siya ni Mihai at inutusan siyang patayin ang mga babae, ngunit tumanggi siya na nagsasabing may 2 sa kanila. Sa wakas, si Seki ay nawalan ng malay, at habang nagsisimula siyang magising, binangga ni Miha ang kanyang sasakyan sa pader na nagdulot ng malalakas na ingay. Lumabas si Rieka para tingnan ito at nakita ang sasakyan na agad niyang itinago. Nang tanungin siya ng iba, hindi siya nagsabi ng anuman. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis si Rieka, pero bumalik si Erika na nakita ang mata ng lamok. Nagsimula siyang maglakad patungo rito para sumipsip, ngunit bigla siyang nagyelo sa takot. Ngunit pagkatapos, nagsimula siyang maramdaman ang saya. Mukhang tumugon siya sa isang partikular na sasakyan na gusto niya. Tinanong siya ni Miha kung bakit siya nakaupo lang doon tulad ng isang pusa, at napansin niyang ang kilos ni Seki ay normal na, kaya inisip niya na mas magiging interesting pa ang laro. Nagsimulang magbalik tanaw si Seki sa kanyang ina, na kasama niyang masaya, ngunit hindi niya maalala kung paano sila nawalay.
Samantala, papunta si Kawan at Akira kay Ni sa kanilang daraanan, hinarang sila ng isang batang babae na si Momoka. Kasabay nito, nakatayo si Erika malapit kay Seki dahil sa takot ay humingi ng tulong. Dumating si Kawan, hawak ang Momoko, at si Miha ay nagtangkang makipag-usap kay Seki, ngunit binangga niya ang sasakyan. Inatake muli ni Erika si Seki, ngunit siya ay umiwas at nagtago. Ginamit ni Erika ang kanyang kapangyarihan para i-upgrade ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap sa kanya, ngunit hindi siya nakakita. Nagsalita siya, ngunit hindi pa rin siya makita. Sinubukan niyang hilahin ang mga blinds, at dito siya nahulog sa bitag ni Seki, kung saan siya natagpuan ni Seki na nakatago sa kisam. Naging mahina si Seki at nahulog, at dumating si Kawan na nagulat sa nakita. Intrap siya ng parehong mga kapatid na babae at nag-isip kung ano ang gagawin sa pangatlong batang babae, si Rika. Dumating si Rika at ipinakita na siya ang nakatatandang kapatid. Nagsorry siya sa mga kapatid niya, ngunit bigla siyang nagsimulang sumipsip ng utak ng isa sa mga kapatid niya. Nang matapos ito, nagpatuloy siya sa isa pang kapatid. Pagkatapos, nag-transform siya sa isang mas malakas na bersyon ng kanyang sarili at naglakad patungo sa kanila. Sinubukang pigilan siya ni Kawan, ngunit nahulog siya at nahulog ang needle sa kanya. Sinubukang atakihin siya ni Seki, ngunit tinulak siya ni Rika at binagsak siya sa unconscious. Dahil walang tubig, hindi niya magagamit ang kanyang powers at siya ay natrap. Nagagalit si Kawan at sinubukang palayain, ngunit pinigilan siya ni Mihai at sinabi na gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan. Nang marinig ito, sumigaw si Kawan at pinagsama ang kanyang mga kamay, hawak si Rika at ininsulto ang kanyang ina at mga kapatid. Bumagsak si Rika. Habang papalapit siya para talunin siya, isang batang lalaki ang huminto sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Nobimaro na nagtatrabaho para kay Inatek. Lumapit siya at nagsimulang maglaro kay Rika, pinipiga ang mga kapatid niya, pagkatapos ay nagsiwalat ng isang lihim. Sinabi niya na siya ay nagmamasid kay Kawane dahil kailangan ni Nate ang kanyang kwintas at pagkatapos ay umalis. Napagtanto ni Kawan na nakalimutan niya ang isang bagay at tumakbo patungong Nobi, tinatawag siya. Nahulog si Nobi at humingi ng paumanhin si Kawane dahil nahuli siyang dumating. Sinabi ni Nobi na okay lang at ibinigay kay Kawan ang dalawang isdang nahulog mula sa taas. Nagtanong si Kawan kung ano ito at sinabi ni Nobi na dinala niya ito para magkakain sila ng sabay, ngunit nasira ito. Nagulat si Kawan at nagdesisyon na hanapin ang kanyang ina. Kinabukasan, umalis siya at umabot sa isang baryo, kung saan siya tumigil sa isang bato. Nakita ni Seki ang isang kakaibang babae, at dumating si Inuka kasama ang tiyuhin ni Seki. Pumunta sila sa tabi ng ilog, kung saan ipinakilala ng tiyuhin ni Seki ang kanyang sarili bilang si Yaron, na kababatang kapatid ng ama ni Seki. Sinimulan niyang ibahagi ang kwento kung paano nakilala ng ama ni Seki ang ina ni Seki, at nagbabalak siyang magbukas ng mga lihim sa kanila. Kaya tumalis ang lahat maliban kay Seki. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Seki, at nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang mga magulang. Tumawa siya nang tanungin siya, at sinabi niyang patay na ang mga magulang niya. Ayon sa kanyang tiyuhin, namatay ang kanyang ama habang siya ay nasa sinapupunan pa lang, at namatay ang kanyang ina noong siya ay 5 taong gulang sa trauma center. Sinabi ni Seki na wala nang halaga sa kanya ang lahat ng iyon. Nang gabing iyon, habang sila ay naliligo, dumating si Nobimaru at galit na sinabi kay Kawan na sinusundan siya nito. Pinilit niyang maglakad sila sa kabubatan. Habang naglalakad sila sa kabubatan, nagsimulang magbaliktanaw si Seki sa kanyang pagkabata nang makita ang isang puno. Nagsimula siyang magkwento kung paano hindi siya nakinig sa kanyang ina nang sinabi nitong pumunta siya sa kanyang tiyuhin para sa isang mahalagang bagay. Ngunit sa halip ay sinundan niya ito sa isang kwarto kung saan nakita niyang may kasama ang kanyang ina. Bumalik sa kasalukuyan, pumunta si Seki sa bahay, binuksan ang pinto, ngunit walang nakita. Napansin ni Nobimar ang isang syringe at sinabi na mukhang isang laboratorio kung saan maaaring isinagawa ang eksperimento kay Kawan. Naalala ni Nobi ang ginawa ni Nate sa lugar na ito, kung saan ginamit ang healing silk para mapanatiling buhay ang mga selula ng tao, at tanging si Kawan lamang ang nakagawa ng gawain ito. Napag-alaman na may isang tao na kasangkot kay Kawan, kaya pinigilan ni Nate ang kaso. Samantala, nahanap ni Nogami si Rono at dinala siya upang makipag-usap. Naalala ni Nobimar na si Rono marahil ang taong kasama ni Kawan sa laboratorio. Nagalit si Seki, iniisip kung paano nasaktan ang kanyang ina sa mga pangyayaring iyon.
Naalala niya kung paano palaging sinabi ng kanyang ina na hindi siya maaaring makipagkita sa kanya dahil may sakit ito, at habang lumipas ang panahon, nagsimula si Seki maniwala na hindi siya nais makita ng kanyang ina. Pinagsisisihan niyang hindi niya ito naintindihan noon. Pagkatapos, tinawag siya ni Ino, inilagay ang telepono sa kanyang bulsa, at patuloy na tinanong si Rono tungkol sa kanyang ina. Ibinunyag ni Rono na noong nakatagpo sila ng kanyang kapatid kay Seki's ina sa kabubatan, naniwala sila sa ginto ng spider web na nakasulat sa isang libro. Nagkaroon ng relasyon ang kapatid ni Rono sa kanya, ngunit siya ay naging matalino at pinatay ito. Natuklasan pagkatapos nabuntis si Seki's ina ng anak ng kapatid ni Rono. Pumayag si Seki's ina na magsagawa ng eksperimento upang maghanap ng lunas sa isang sakit na pinagdadaanan ni Seki. Bawat gabi, nagsasagawa sila ng mga blood test, ngunit palaging nabigo. Samantala, nais ni Seki makita ang kanyang ina, at sa pamamagitan ng kanya, umaasa siyang makagawa ng golden spider web na makakapagpagaling ng sinumang may sakit. Pagkatapos ng maraming pagkatalo, nagawa ng ina ni Seki ang golden web na makakapagpagaling ng anumang sakit. Narinig ito ni Seki at iniangat ang web. Dumating si Akira, umiiyak, na humihiling na iwan siyang mag-isa, at pagkatapos ay dumating si Kawane, ngunit napatay siya ni Nobi. May isa pang nilalang na umatake sa kanya, at nasugatan siya, at dumami ang mga kakaibang nilalang. Ibinunyag ni Rono na ang mga nilalang na ito ay mga nilikha ng kanyang kapatid, ginawa sa eksperimento kasama ang ina ni Seki. Ang mga nilalang ay tinawag si Seki na parabang ito ang kanyang ina, at hindi niya nakayapa, kaya't siya'y umiyak. Nagalit si Kawane at tinanong si Seki kung anong maaari niyang gawin para sa kanya, ngunit nahirapan si Seki. Samantalang si Akira at Inugami ay napapaligiran ng mga nilalang. Dumating ang ilang kakaibang batang lalaki at tinulungan sila. Nagsimula si Kawane na makipaglaban sa mga nilalang at pinatay ang marami sa kanila. Pagkatapos, isang malaking nilalang ang dumating at nakipaglaban kay Kawane, tinamaan ang mga mata nito at bumaba siya. Tinanggal ni Kawane ang kanyang shirt at ibinigay ito kay Seki. Ang mga nilalang ay tumaas at lumundag tulad ng mga kakaibang babae. Dinala si Inugami, na sugatan, sa tabi ng ilog, at sinabi ng isang babae na ilagay ang kanyang sugatang kamay sa ilog upang maghilom. Pagkatapos maghilom, nagpasalamat si Inugami at tinanong ang pangalan ng babae. Sinabi nito na wala siyang maraming oras at kailangan niyang malaman ang tungkol kay Yaron. Kailangan niyang iligtas si Ro at tanungin siya tungkol sa isang bagay. Samantala, pinatay ni Kawane ang lahat ng Kavons. Habang naglalaban, naputol ang isa niyang kamay, pero muling nabuhay. Ibinigay niya si Ro kay Sika at inutusan siyang patayin siya, ngunit tumanggi si Sika, sinabing hindi magbabago ang kahit anong bagay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Dumating si Aji Balad at nang makita siya, tinawag ni Rono si Aya. Tinanong ni Aya si Rono kung nasaan ang kanyang ina. Nang makita ni Kawane ang ekspresyon ni Rono, naisip niyang baka anak ni Aya si Rono. Tinanong ni Nobimaru kung nakipagsabuatan ba si Rono sa ina ni Sika. Hindi makapaniwala si Kawane at naalala ang sinabi ni Rono na kapag namatay siya, wala nang matitira sa mundo na may kinalaman sa kanya. Tinanong ni Kawane si Aya kung sino siya, ngunit tumanggi si Aya na sabihin, sinabing kung sasabihin niya, tiyak ay mapapahamak siya. Dumating si Inugami at sinabi kay Aya na siya ay isang detective na nakakita kay Aya at sa ina ni Sika, na pareho ang pagkatao. Inutusan siyang pumunta sa tabi ng ilog. Tumakbo sila patungo sa ilog at nang makarating, natagpuan nila ang ina ni Sika na nakakulong. Iniligtas siya ni Kawane at dinala kay Inugami. Dumating ang lahat at sinabi ni Kawane kay Inugami na nais niyang dalhin ang kanyang ina sa isang ligtas na lugar sa lungsod. Inanyayahan siya ni Noga na sumakay sa kotse. Tinanong ni Kawane si Sika kung ano ang gagawin nila kay Yaron, ngunit sinabi ni Sika na iwan na siya at hiniling kay Aya na sumama sa kanya. Nang mag-atubili si Aya, hinawakan siya ni Kawane sa kamay at hinila patungo sa kinaroroonan ng lahat. Samantala, natagpuan ni Nobimaru si Yaron at binugbog siya gamit ang pagtapik ng daliri. Natapos ang video dito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Anime Tagalog Hub.